Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Parisiyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos at wala ring magsasabing narito na o naroon sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon o narito. Huwag kayong pupunta at huwag kayong maniwala sa kanila. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng salinlahing ito. Ang salita ng Diyos. 5, 4, 3, 2, 1. Madaling makalimutan ang mga biyaya na nakapaligid sa atin kapag ang puso natin ay may stress, takot, at pag-aalala. Kagaya ng mga Parisiyo sa Ebanghelyo ngayong araw, nais natin makakita ng malaking bagay o himala bago tayong maniwala na may Diyos. Pero hindi natin maitatanggi na palagi nating kapiling ang Diyos. Minsan, kailangan lang natin ng effort upang makita ito. Nais kong ibahagi ang 5, 4, 3, 2, 1. Technique, ito ay isang mindfulness exercise upang tulungan tayong maliwanagan ang isip sa tuwing nakakaranas tayo ng stress. Maaari rin natin itong gamitin upang ipaalala sa ating sarili na may Diyos sa ating buhay. Kailangan mo lang ilista ang 5 bagay na nakikita mo, 4 na bagay na nahawakan mo, 3 bagay na naririnig mo, 2 bagay na naaamoy mo, at 1 bagay na nalalasahan mo. Makatulong sana ito upang mas makita at maalala mo ang mga biyaya ng Diyos sa paligid mo. Lagi siyang nariyan sa kalooban natin at sa paligid natin. Lagi natin itong tandaan.